Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Aprobado na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang proposed 5.7 trillion pesos na pambansang budget para sa susunod na taon. Sa botong 296 affirmative o yes, 3 negatives at 0 abstentions, nakalusot ang House Bill No. 8980 sa ikatlo at huling pagbasa bago mag-adjourn ang Kamara, Miyerkules ng gabi, September 27. Nagkasundo rin ang mga kongresista na bumuo ng isang komite na siya namang tatalakay sa mungkahing amyenda sa General Appropriations Act na pangungunahan ni House Committee on Appropriations Chairperson at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at Senior Vice Chairperson at Marikina Representative Stella Kimbo. Ang 5.768 trillion pesos na proposed national budget ay higit na mas malaki kumpara sa 5.2 trillion pesos national budget ngayong 2023. Bago aprobahan ang panukala, nagkasundo ang liderato ng Kamara na magkaroon ng realignment sa kontrobersyal na confidential at intelligence funds ng ilang tanggapan ng gobyerno kasama ang pondo ng Office of the Vice President. Pumayag ang Senado na ilipat ang confidential at intelligence funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Philippine Coast Guard o PCG at Armed Forces of the Philippines o AFP. Tinabi ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri kasunod ng napagkasundoan ng mababang kapulungan na i-reallocate ang CIF ng mga tanggapan ng gobyerno na wala namang kinalaman sa intelligence at security operations. Naniniwala si Zubiri na kinakailangan ng ganitong hakbang sa gitna ng mainit na usapin sa West Philippine Sea. Nangako rin ang Senate President na pabibilisin ang pagpasa sa pag-amyenda sa Republic Act 9184 o ang Procurement Act sa pagbili ng makabagong gamit ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs o DFA sa Canadian authorities kaugnay ng pagharang kay dating Philippine National Police o PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. sa kanilang immigration. Ayon sa DFA, nais nilang malinawan sa pangyayari at handa rin nila silang umasiste o tumulong sa sinumang Pilipino na bumabiyahe sa ibang bansa. Kaugnay nito, mariing itinanggi ni PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Rodel Sermonia na siya ang nasa likod ng pagkalat ng balita na pinadeport ang dating PNP Chief. Sinabi ni Sermonia na hindi niya ito maaring gawin bilang respeto na rin kay Azurin na kanyang bilas o brother-in-law at kamista. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.